Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Oil price hike na kaamba sa susunod na linggo. Inanunsyo ng Department of Energy na posibleng tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo dahil sa patuloy na paghina ng piso kontra dolyar. Ayon sa paunang datos mula sa Mint of Platts Singapore, tinatayang maaaring tumaas ang presyo ng diesel ng piso hanggang 3 piso sa kada litro, habang ang gasolina ay posibleng madagdagan ng piso hanggang 2 piso sa kada litro. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na ang mga unang indikasyon sa global oil trading ay nagpapakita ng upward pressure sa presyo ng langis na maaaring magresulta sa panibagong taas presyo sa mga gasolinahan. Ayon pa sa DOE, naghihintay pa sila ng final trading results hanggang kahapon bago tuluyang kumpirmahin ang eksaktong adjustment sa presyo ng petrolyo. Karaniwang inaaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo tuwing Lunes at ipinatutupad ito sa susunod na araw o Martes. Sa iba pang balita, dagdag tulong sa manggagawa, panawagan ng ilang senador. Nanawagan sina Senator Risa Hontiveros at Senator Bam Aquino sa pamahalaan na palakasin pa ang suporta sa mga manggagawang Pilipino sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at bilihin. Iginiit ni Hontiveros na hindi sapat ang momento sa sahod kung kasabay naman nito ang pagtaas ng gasto sa pagkain at pamasahe. Iminungkahi niya ang pagpapalakas ng social services, kabilang ang paglipat ng pondo sa transport sector para sa service contracting program upang matiyak ang kita ng mga driver at tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Binigyang diin din niya ang pangangailangan ng pangmatagalang reforma kung saan dapat umakto ang gobyerno bilang service provider at hindi lang crisis manager upang mapabuti ang tinatawag na social wage o benepisyong natatanggap ng mamamayan mula sa estado. Samantala, sinabi ni Senator Aquino na higit na apektado ang working at middle class na bumubuo sa malaking bahagi ng populasyon sa kasalukuyang krisis, ngunit marami pa rin ang hindi nakatatanggap ng ayuda upang maibsan ito. Muling iginiit niya ang panukalang suspensyon ng excise tax sa petrolyo at pagbawas ng VAT. Ayon kay Aquino, ang mga hakbang na ito ay makakatulong upang mapagaan ang pasanin ng mga manggagawa at kanilang pamilya, habang patuloy niyang isinusulong ang mga reformang magpapababa sa gastusin at magpapalakas sa kabuhayan ng mga Pilipino. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.